Prutas. Sobrang sari ng mga prutas dito. Isa na namang araw na walang tao. Ay, ang luma na nitong kumpas na ito. Pwede bang ipalitan sa pawn shop at makakuha ng konting pera? Pasensya na. Ginoo po. Hindi ko sinasadya. Walang anuman. Kailangan mo bang magstay? Hindi, miss. Sa labas, napakaraming buhangin. Nawala ako sa aking kasama. Talagang walang magawa. Kailangan kong pumasok dito para magtago. Hintayin ko munang mawala ang usok. Anak, huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad ng pera. Sabi ko na, gusto mo ring mangikil ng libre. Prutas. Dalaga, maaari mo bang ibenta sa akin ang ilan sa mga prutas mo? Alam kong mahalaga ang bagay na ito. Handa akong magbayad ng malaking halaga para sa prutas mo. Sandali lang. Kukunin ko na ito para sayo. Ngunit malamang ay kailangan mong maghintay ng kalahating oras. May mainit na tsaa sa mesa na kakabuhos lang. Inumin mo lang, walang problema. Ito ay malinis na parang salamin. Na tubig. Narito na ang mansanas. Kapatid, kung sa tingin mo ay masyadong matapang ang lasa ng olong tiya, mamaya bibigyan kita ng ibang tsaa. Sobrang biglaan ng hiling mo ngayon. Sa ngayon, ito lang ang nakuha ko. 50 hanggang 60 lang. Ibibigay ko sa iyo sa makatarungang presyo. Ang mga mansanas na ito ay maasim, tamis at masarap. Sagana sa tubig. Siguradong babalik ka para bumili ulit. 6 kada kilo. Dito, mayroong hindi bababa sa 30 kilo. Kukunin ko ang kabuang 180 yuan. Miss, hawakan mo ang aking jade pendant. Huwag mong isipin na maliit ito. Maaari itong umabot ng hindi bababa sa 200 tile ng pilak. At kunin mo rin ang pilak na imot na ito. 180 leyang. Laging higit, hindi kailanman kulang. Ito, dalhin mo na. 1 pirasong pilak na imot ay sapat na. Maligayang pagbalik sa susunod. Marami kaming mansanas sa bahay. Mayroon ka pang. Kukunin ko lahat. Teka lang. Yung tubig dito. Pwede bang bumili sa akin? Iinumin mo na ng libre. Walang bayad. Kung gusto mong bumili ng mansanas, bumalik ka na lang bukas sa ganitong oras. Bibigyan kita ng diskwento kapag dumating ka. Sige. Babalik ako bukas. Dadagdagan ko ng sapat na salapi. Binibini, maraming salamat talaga sa iyo ngayon. Hindi pa ako nagtatanong, ano po ang pangalan nyo? Ako si Xiu Xiao. Ako si Wen Xiao. Ginoong Wong. Sa parehong oras bukas. Babalik ako para bumili ng prutas. Kung meron pa itong tubig, pakiusap na maghanda pa ng ilan. Mas marami, mas maganda. Maaaring pag-usapan natin ang presyo. Kahit anong halaga, ayos lang. Basta't ibenta mo sa akin. CJ, halika. Sasama ako sa iyo hanggang sa pintuan. Talagang nagkatagpo tayo. Boss Wen, kita tayo bukas. Sino ang kaaway mo? Hindi pwedeng makipag-away sa pera. Tulungan mo akong tignan. Totoo ba itong bagay na ito? Ito. Totoo ang gintong yuanbao na ito. At timbang pa ito ng 50 leyang. Kung titignan ang mga disenyo sa yuanbao, malamang matanda na ito. Sabihin mo, tatanggapin mo ba ang ganitong yaman? Tatanggapin. 10,000 bawat isa. Pero, saan galing ang bagay na ito? Ito ay sa kaibigan ko. Walang problema sa pinagmulan nito. CJ, kung ang kaibigan mo ay may ibang magagandang bagay, pwede mong sabihin sa akin. Garantisadong makatarungan ang presyo. Walang problema. Kumpleto ang resibo. Matagumpay na nalink ang sistema ng time-space-in. Malugod na tinatanggap. Ang hotel ko pala ay isang istasyon ng pag-ikot ng oras at espasyo. Yung sirang kumpas sa tabi ng pinto. Kahit na, kaya nitong kontrolin ang hotel papunta sa iba't ibang sinaunang panahon.
20 oras. Ibig sabihin, 9:00 ng umaga bukas. Kaya, araw-araw 9:00 ng umaga. Maaari kong gamitin ang hotel na ito para makipagpalitan sa mga tao sa sinaunang panahon. Isang walang kwentang saya. 100 bisita. Itong sira-sirang hotel ko ay matagal nang hindi naayos. Nasa lugar na walang tao. Saan ako hahanap ng 100 tao para mag-check-in? Hindi pwede. Kailangan kong magmadali para mang-ani ng mansanas at kumita. Unahin munang ayusin ang dekorasyon ng sira-sirang hotel na ito. Kung hindi, anong mayaalok ng lumang hotel na ito? Upang makahatak ng mga bisita. Kayo ay ipinadala ng gobyerno upang tumulong sa sakuna. Ngayon, mahigit 6 na buwan na kayong nasa Hilagang Lungsod. Ang tagtuyot ay lumalala araw-araw. Sa loob ng 6 na buwan, wala pa rin kaming makain. Wala rin kaming maiinom. Sama-sama nating gibain ang tahanan ng hari. Buhatin ang prinsipe ng Timog. Huwag magmadali mga kaibigan. Nagsumite na ako muli sa korte. Ang mga suplay ng pagkain at tubig para sa sakuna ay darating na. Iyan ay sinabi na ng maraming beses. Aling pagkakataon ang totoo? Kung hindi tayo makapagbigay ng anuman ngayon, makikipaglaban na tayo sa inyo. Prinsip, paano na ito? Wala nang kahit isang patak ng tubig o butil ng bigas sa bahay. Kung pumasok ang mga rebelde. Sandali lang, huwag magpanik. Nakita na namin ang mga suplay para sa pagtulong sa sakuna sa tahanan ng haring nagtatanggol sa Timog. Sa araw na ito, magsisimula na kaming ipamahagi sa inyo ang mga ito. Huwag mag-alala. Ngayon, maibibigay ko na sa inyo ang kaunting prutas. Nang iisa ka na naman. Hindi ako naniniwala. Anong sinasabi mo? Kung wala kang maipakita, sisirain ko ang palasyo. Ano bang sinasabi mo dito? Saan tayo makakakuha ng bagay na ipapadala sa kanila? Mabilis, pumasok ka sa loob. Ako na ang bahala sa problemang ito. Sir, hindi ito biro. Kung wala tayong maipapakita, babasagin ng mga tao ang palasyo. Sino ang nagsabi na wala akong maipapadala sa kanila? Ay, ito, talaga. Totoo nga na prutas. Bago pa rin ang prutas. May pag-asa pa. Sa wakas, may pag-asa na tayo. Mahal na prinsipe, ang galing mo. Mabuting tao ang prinsipe. Sir, saan mo nakuha ang napakaraming prutas na ito? Ama, nabili ko ito sa Simco Inn sa Yonggyeolane. Ay, Simco Inn. Hindi ba't matagal nang abandonado ang inn na yon? Baka may bagong may-ari na muling nagbukas ng tindahan. Dapat ay. Ngunit sa tingin ko, ang may-ari ng tavern. Parang may kakaibang pananamit at kilos. At saka, meron pa siyang ganito. Tubig. Ang laman nito ay tubig. Sabi ng may-ari. Ipagpatuloy ko na lang bukas. Sigurado siyang may koneksyon para makakuha ng mga bagay. 3 taon na ang tagtuyot, walang ani. Kahit ang mga ugat ng damo ay naubos na. Sa panahong ito, maaari pa ring magbenta ng tubig at prutas. Siguradong isang taong nakatago sa mundo. Sabi nila, sobrang mapili ang mga taong yon. Yung mga karaniwang bagay ay hindi nila pinapansin. Hindi pwede. Ang mataas na tao na ito ay ang tagapagligtas ng aming bayan. Dapat siyang alagaan na parang isang bodhisattva. Sir, maraming alahas at mga hiya sa aking silid. Kumuha ka ng ilan agad. Ibigay mo sa may-ari ng tindahan. Dapat maganda ang iyong asal. Gawin mo ang sinasabi niya. Huwag na huwag kang sumuway. Tama, tama. May mga yunjin na tela ako sa bahay. Wala namang silbi kung nandyan lang. Sir, dalhin mo rin bukas. Kulang na tayo sa lahat. Pero hindi tayo kulang sa pera. Lanan. Ay. Magandang umaga. Ginoong Xu. Narito ang mga mansanas na pinulot ko kahapon. Hindi ko na bilangin kung ilan. Kabuang 200 kilo. Sandali lang ah. May konting gagawin pa ako. Di mauubos ng ilang minuto. Lanan. Dito na, dito na.
Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Ay, ikaw ba ang anak ni Wenhee? Hiram niya sa amin ang 600,000. Ngayon, kasama na ang interes, 1 milyon na lahat. Ngayon, kung hindi mo maibigay ang perang ito, huwag mong sisihin kami kung hindi kami magpapakita ng kabaitan. Mga tatlong nakatatanda. Nagkamali kayo ng tao. Huwag mong subukang lokohin kami. Nalaman ko ng malinaw at maayos. Si Wenhee ay palaging nakatira sa masamang hotel na ito kasama mo. Ngayon, siya ay may sakit at namatay. Ngunit ang utang ng ama ay dapat bayaran ng anak, ito ay makatarungan. Wala akong ganong kalaking pera para sa inyo. Walang pera. Ayos lang. Ngayon, sumama ka sa amin. Ayusin ko ang isang trabaho para sa'yo. Kailan mo babayaran ang utang mo ng buo? Kailan ka alis ulit? Umalis na tayo. Hindi ka makakatakas ngayon. Bitawan mo ako. Amang batang iyan. Huwag kang mang-insulto ng walang respeto. Magpakasaway. Sa ilalim ng maliwanag na araw. Mangahas na hamakin ang isang babae. Saan ka nanggaling, baliw? Nakahanfu. Mangahas na mag-ingay sa harap ko. Mga kapatid, sama-sama tayo. Mag-ingat. Mahal na bayani, nagkamali kami. Sige na, sige na. Tatlong nakatatandang kapatid. Talagang nagkamali kayo ng tao. Kung magtatanong kayo sa paligid, malalaman nyo. Kamakailan lang ako lumipat dito. Itong sirang hotel ay ako ang naghanap para kay Wenhee. Tingnan nyo. Si Wenhee kaya ba ito? Tama ka dyan. Siya nga. Kaya tama ka dyan. Yung nasa tabi niya ang tunay niyang anak na babae. Sa tingin nyo, pareho ba ang itsura ng tao sa larawan at sa akin? Hindi talaga sila magkapareho. Tama na yon. Dahil hindi naman ako ang tao sa litrato. At hindi rin ako anak ni Wenhee. Kaya mga kapatid, mali ang taong hinanap nyo. Itong sa pantaha ay isang hindi pagkakaintindihan. Dahil sa maling pagkakakilala nyo, maaari na tayong umalis. Ano ang nangyayari? Tungkol dito. Mahabang kwento ito. Hindi ka mula sa aking kaharian, kundi mula sa isa pang modernong bansa. At ang ina ito ay nag-ugnay sa dalawang mundo. Sa madaling salita, sa mundong ito, wala kang kulang. Mali. Kulang ako sa pera. Sobrang kulang sa pera. Kung hindi ka naman kulang sa iba. Ibig sabihin ba nito, pwede mong ibenta sa akin ng tuloy-tuloy? Itong malinaw na parang salamin na tubig. Tubig. Yung ganoong uri ng mineral na tubig. Matapos ang 3 taon ng tagtuyot sa datu, walang isang halamang tumubo. Mas mahalaga ang tubig kaysa ginto. Kaya pala ang sinasabi mong tubig ay ganong klase ng tubig. Hindi ba't madali lang yan? Hintayin mo, bukas ay bibigyan kita ng purong natural na bukal mula sa likod bahay namin. Sapat na sapat. Naku. Malapit na ang oras. Ang inko ay bukas lang 1 oras bawat araw. Kapag natapos na ang oras, kailangang isara agad. Mabilis mong ilipat ang mansanas at tubig palabas. Dali, dali, dali. Ito ang bayad sa mga binili ngayon. At ang paunang bayad sa tubig at prutas. Miss, maaari po bang itanong? Nagsisimula na ba kayong magbukas tuwing araw? Tama. Tandaan mong dumating ng tama araw-araw. Bukas, huwag kalimutang dalhin mo ang damo sa akin. Wala na akong sobra pang sako ng damo dito. Tingnan natin kung gaano kalaki ang pulang kulay ngayong araw. Haha. Oh Diyos ko. Swerte ko na.
Maliit. Bakit ang bilis mong dumating? May dala ka bang maganda sa akin ngayon? Ay naku. Maliit. Saan mo nakuha ang pitaka na ito? Itong bagay. Ang bagay na ito ay may mahigit 1,000 taon ng kasaysayan. At saka, nakakagulat na napanatili ito ng ganito kaayos. Talagang hindi ka panipaniwala. Ay naku, hindi ko ba nasabi sa'yo dati? May kaibigan akong may koneksyon. Hindi ko na rin tatanungin ang detalye. Basta tingnan mo na lang kung magkano ang halaga ng pitakang ito. Hindi ko sigurado dito. Maliit na bagay. Huwag ka sanang umalis. Manatili ka lang dito sa bahay. Babalik agad ako. Lao Chen. Lumapit ka na. Lao Chen. May malaking order. Hindi tama ito. Hindi ako nandito para ibenta ang bulok na pouch na ito. Nandito ako para ibenta ang mga bagay sa loob ng pouch. Maliit. Ito ang pinakamatagal na eksperto sa aming ahensya. Apelyido niya ay Chen. Tayo ang magkasosyo sa tindahang ito. Lao Chen, tingnan mo ang pouch na ito. Tasa mo nga. Kamusta, Tio Chen? Kahit sa sining ng pagbuburda, at sa mga materyales, o kahit sa proseso ng pagtitina. Diyos ko, itong pouch, talagang bagay na mula 1,000 taon na ang nakalipas. Dalawang tiyo. Kaya't magkano ba talaga itong pouch? Na ito ang mabibili. Maliit lang, Bibigyan kita ng kaibigan na presyo. Walang 80,000. Tingin mo, okay ba? Kung hindi, ganito na lang. Isang presyo na lang. 100. Ito na ang pinakamataas na presyo na kaya kong ibigay. Hindi kayang mag-alok ng ganito kataas ang ibang auction house. 100 lang, 100. Pero Kuya San, kung sakaling may dadalhin pa akong bagay sa susunod, kailangan niyo akong taasan ng presyo. Yung kaibigan ko, malakas ang koneksyon. Maraming ganito. Walang problema, walang problema. Maliit lang. Kapag may maganda ulit, ibibigay namin agad sa inyo. Hindi namin kayo lolokohin. CJ. Pero tito, may laman pa ang bulsa ko eh. Ay naku. Ang mahalaga nitong 1,000 taong pouch. Xiao. Paano mo naman basta-basta pwedeng gamitin ito para maglaro? Kung sakaling may matigas na bagay sa loob na makagasgas sa sinulid, ay nako. Ang sining ng paglalagay ng ruby ay matagal nang nawala. Xiao, ano bang klaseng kaibigan mo? Nakakuha siya ng ganitong napaka-espesyal na bagay. Huwag mo nang tanungin yan. Basta't nakuha ito ng kaibigan ko sa tamang paraan. CJ, hindi na ako magtatanong. Ibebenta ba ng kaibigan mo ang 4 na bagay na ito? Siyempre. Maari naming ibenta ang mga bagay sa inyo. Pero, may isang kondisyon. Mag-alala ka. Madali pag-usapan ang presyo. Totoo kaming seryoso sa pagbebenta. Hindi problema ang pera. Ang kondisyon ko ay, isama mo ang mga empleyado mo. Pumunta kayo sa bahay ko at magstay ng 1 gabi. Mas marami, mas maganda. Basta't nakatira kayo. Ibebenta ko sa inyo ang mga nasa mesa na ito. Ano? Matulog kayo sa hotel 1 gabi. Anong klaseng kondisyon yan? CJ. Walang problema. Anong oras na ito? Bakit hindi pa sila dumating? Baka ang korte ay matagal nang nagpadala ng mga pagkain para sa sakuna. At lahat ng iyon ay kinuha na ng inyong tahanan. Ginoo. Ang prinsipe ay bumalik na may napakaraming prutas. At tubig. Napakaraming tubig. Pero ang dami ng bagay. Hindi namin kayang dalhin. Maghanap ka ng tulong agad. Talagang nagpapakita ang mga Diyos. Mayroon tayong puwersa ng timog sa Bicheng. Talagang swerte ng mga tao sa Bicheng. Kung may magtatanong pa sa puwersa o sa prinsipe, ako ang unang nakipag-away sa kanya. Papa, pinuntahan ko na ang pag-aaral ngayon. Tiyak nakakaiba ang na yon. Ako lang ang makakapasok. Ang ate ko naman ay pinigil ng isang di nakikitang pader sa pintuan. Tama. Nakita ko mismo na pumasok ang kuya ko sa na yon. At pagkatapos ay parang natunaw sa hangin. Nawala na. Gusto kong pumasok pero hindi ako makapasok. Mahal na tao. Ito ang mahiwagang pader na itinayo ng mga nakatataas sa mundo. Ikaw lang ang pwedeng pumasok, Xiao. Xiao, tanungin mo ulit bukas. Ano pa ang kailangan ng mahal na tao?
Huwag mag-atubiling itanong. Ginoong Wen, muling nakakaabala na naman po kayo ngayon. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kayo nakakaabala. Pasok na po kayo. Mas marami po akong inihanda ngayon. 5 malaking balde ng tubig ang inihanda ko para sa inyo. Matapos nyo pong magamit itong balde na ito, huwag po kalimutang ibalik at ibalik sa akin, ha? Isang balde ay nagkakahalaga ng ilang daang piso. Kung makakatipid, makakatipid. Siyempre, huwag mag-alala, Boss Wen. Bawat beses, makakapagbigay ako ng 5 balde ng tubig sa iyo. Araw-araw. 5 balde. Kaninang umaga, kumain ako ng isang mansanas. Kaya, ay naku, ang bobo ko. Siyempre, ang tagtuyot ay tiyak na kasama ng gutom. Hintayin mo. Pupunta ako para kumuha ng makakain mo. Dito ay may ilang bao at manto. Kunin mo muna ito at kumain ka. Boss Wen. Marami bang manto at baozi dito? Marami ba? Kung convenient. Convenient. Sobrang convenient. Maraming klase ng palaman ng baozi dito. Anong mga karne? Baka, baboy, sibuyas, kabute, repolyo, manok at toj. Lahat nandito. Anong gusto mo? Okay lang, okay lang. Basta't pagkain, ayos na. At mas marami, mas mabuti. Matagal nang tagutom sa Bicheng. Sobrang gutom na ang mga tao. CJ. Kaya simula bukas. Bibigyan kita ng 5 balde ng tubig araw-araw. 100 kilo ng prutas. Mga bao, manto, bigas. Mga karne kapag nahanap ko na ang magandang supply. Ibibigay ko rin sa'yo. Ginoong Wen. Ihawak mo muna ang mga ito. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Noong nakaraan, nagbigay ako sa iyo ng mga alahas na ginto at pilak. Ngayon, nagdala ako ng ilang piraso ng tela para sa iyo. Sabi ng aking ina. Ang mga dalaga mula sa mga mayayamang pamilya sa kabisera ay gustong-gusto ang ganitong uri ng tela para sa kanilang mga damit. Tama nga. Ginoong Wen. Bakit sinasabi ng aking katulong? Hindi makakapasok ang mga tao sa tahanan ng espasyo-tempo. At hindi rin nila makikita ang mga tao dito. Lanan. Sa ngayon, ikaw lang ang makakapasok sa tahanan na ito. Ako lang. Ang makakapasok. Ako lang. Ang makakapasok. Ngayon, ikaw ay isang na may gold card sa aming tindahan. Ako ay magbibigay ng mahusay na serbisyo para sa iyo. card. Ano ito? Pwede bang kainin? Ito yon. Ito ang card. Ikaw lang ang makakatanggap ng na serbisyo dito. Boss Wen. Anong pang gusto mong kunin? Sige, sabihin mo lang sa akin. Dahil sinabi na ni Ginoong Tsu ito. Hindi ko alam. Kung mayroon ka dyan ng ilang bote. Halimbawa, mga antigong vase o ano paman. Boat. Puno ang likod ng bahay namin ng mga yon. Kung gusto ni Boss Wen. Bukas dalhin ko lahat sa'yo. Anong nangyayari dito? Ito ang Time Space Inn. Malinaw na isang abandonadong luma at sirang gusali. Walang kahit anino man lang. Bakit may ganitong dami ng mga bagay na biglang lumitaw? Isang dalubhasa sa labas ng mundo. Hindi talaga siya titira sa karaniwang bahay. Hindi nyo ba alam ang ganitong uri ng engkanto na panlilinlang? Kung ang isang matanda ay titira sa karaniwang bahay, hindi ba't araw-araw mababali ang pintuan yon? At puno ng tao ang paligid. Ang matanda na ito, talagang siya ang aming tagapagligtas. Sa wakas, meron ng pag-asa ang mga taga North City. Anak ko, ito ba ang ibinigay ng matanda sa'yo? Ama, matagal na rin mula nang makita ko ang ganitong puting bilog na tinapay. Sa wakas, may pag-asa na ang ating haring tahanan. Sabi ng matanda, hindi lang tayo mabibigyan ng pagkain sa hinaharap, kundi pati karne. Siguradong yun ang ipinadala ko kahapon. Sobrang gusto ng mataas na tao. Kaya handa siyang ipagpatuloy ang pagprotekta sa aming tahanan. Sinabi ng ina na si Boss Wen ngayon. Na gusto niya ng ilang mga florera. Sandali, Xiaoer. Kakalabas mo lang na ang Boss Wen na ito ay isang babae. Tama iyon. Isang babae siya. Kung ang mataas na tao ay babae. At mahilig sa mga florera. Tiyak na ang mga bulaklak sa florera ay mahilig din. May mga bulaklak na pangarap sa likod bahay namin. Bakit hindi ka maghukay ng ilan? Bukas, isama mo ito at ang florera para dalhin sa may-ari. Si Laosan, ikaw ay lumaki sa harap ko.
Huwag mo akong dalhin sa mga ganitong walang saysay na usapan. Sabihin mo na lang kung magkano ang gusto mong ibenta sa hairpin na ito. Ginoong Fan, hindi naman po kami ayaw kayong ibentahan. Kami po ay nag-aasikaso lamang ng pagsusuri. Hindi pa po namin nakakausap ng maayos ang nagbenta tungkol sa presyo. Ginoong Fan, baka pwede po kayong maghintay. Pupunta po ako para makipag-usap sa nagbenta. Pangatlo, maaaring pag-usapan ang presyo. Pero kailangang ibenta mo sa akin itong peanut ito. Ibibigay ko ang doble sa presyo ng iba. Ginoo Fan, sandali lang po. Tatawagan ko muna ang nagbebenta. Huwag na po. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ako na mismo ang makikipag-usap. Hello, Sanjay. Magandang araw, batang babae. Ako ang mamimili. Katatapos ko lang pakinggan si Xilaosan. Oh, magandang araw. Hindi ko lang alam kung aling modelo ang napili mo. Alin? Nga, noong panahong iyon, naglagay ako ng 4 na bagay. Doon sa kapatid na lalaki para sa pagsusuri. Hindi ko alam kung aling modelo ang gusto ninyo. Yung pulang ruby na hairpin sa mesa ng tsaa. Maliit na dalaga. Kung hindi, mag-aalok ako. 4 na milyon. Nakikita mo ba ito? Nakuha na. Ang galing ni Boss Fan. Pangatlo, ang bilis naman nitong mabenta. Hindi pa nga kami naglabas ng anunsyo. Diretso na tayong nagkaroon ng benta. 4 na milyon. 10% ng bayad sa serbisyo. Katumbas nito ay sa loob lang ng hindi pa isang oras. Ay nakakuha tayo ng 20,000 piso neto. Kailangan talaga. Sabi ni Xiao dati na gusto niyang pauwiin tayo sa kanyang hotel isang gabi. Kailangan nating ayusin ito ngayon araw. Pupunta na ako ngayon. Bilisan mo, kunin mo na ang cellphone mo. Magdagdag ng isang tao. Lolo, hintayin mo akong matapos dito. Ay naku, matanda. Huwag mo akong hilahin. Masakit. Walang paligoy-ligoy. Ito ang numerong ito. Bilisan mo at idagdag mo na. Ang tala. Anong klaseng bagay yan? Walang kakaiba. Napaka-boring. Maliit. Sigurado ka bang 500 araw-araw? 500 manto. 500 baozi. Hindi maliit na bilang yon. Tama. Sa unang linggo, araw-araw ito muna. Maaaring madagdagan pa ito pagkatapos. Ipadadala mo lang sa akin sa hotel tuwing 8:30 ng umaga. Magbabayad araw-araw. CJ. Isa sa akin ang manto ng 5 pence bawat isa. Yung bao na karne, 1 yuan bawat isa. Tingnan mo kung ayos ba. Pwede naman. Kumusta? Ako yung tumawag sa iyo kaninang hapon para bumili ng hairpin. Kung meron kang bagong mga bagay, maaari mo akong tawagan. Maaaring pag-usapan ng presyo. Xiao. Masyadong makitid ang daan mo. Hindi makapasok ang sasakyan ko. Dito na lang muna ako magparada. Xiao. Sanjay, bakit ka nandito? Kahapon lang ako pumunta sa kumpanya mo, di ba? Kung may kailangan, tawagan mo ako. Xiao. Dati, ako ang mabagal. Kasalanan ko rin na hindi ko ito pinansin. Bukas, tatawagin ko ang pinakamagaling na construction team. Para ayusin muli ang hotel na ito. Hindi na kailangan, kuya. Nahanap ko na ang tao mula sa renovation company. Ito ay ipinakilala ni Tio Wang sa tapat. Napaka maasahan. Tiyak na abot kaya at di kalidad. Kung may kulang ka, sabihin mo lang sa akin. Ang mga bagay dito ay makakatulong sa iyong kalusugan. Kapag natapos mo na ang iyong renovation, dadalhin ko ang mga empleyado ng kumpanya para tumira. Oh, tama, Xiao. Yung natitirang 3 antigong bagay mo. Nagawa na naming suriin. Ibabalik na ba namin sa iyo o? Huwag na, ibenta mo na lang. Tulungan mo akong ibenta. Kahit anong halaga, okay lang. CJ. Tiyak na matutulungan ka ni Sanjay na ibenta ito sa mataas na presyo. Magtiwala ka lang. Yung kaibigan mo, may bago bang balita kamakailan? Kuya, ilang araw pa lang yon. Kahit gaano pa kagaling ang kaibigan ko.
Hindi pa rin siya kasing husay ng pagpasok ng mga kalakal. Basta nagtanong lang ako ng basta-basta. Haha, kung may maganda kang bagay sa hinaharap, tandaan mo lang ako, si Sanjay. CJ. Xiao, kumain ka ng maaga mamaya ha. Ang bird's nest at abalon na dinala ko para sa'yo ay sariwa. Kapag may oras ka, ikaw na lang ang magluto. Pasensya na. Katatapos ko lang ng mga gawain. Dito ko lang nakita ang cellphone. Tungkol sa presyo, 150,000, ayos lang. Pero pakiusap, humanap ka ng isang nakatagong lugar para sa transaksyon. Ipadala mo sa akin ang address. Sasaglit ako bukas para sa'yo. Sa wakas, mahalaga ang mga bagay. CJ. Pasensya na, ikaw na ang bahala. Nasa San Mau Village ang address ko. Pero, may isang bagay akong gustong ipakita sa'yo kung gusto mong kunin. Ngayon, hindi ko maipakita ang itsura nito. Walang problema. 123. Dumating ka bukas ng alas 11 ng umaga ng eksakto. Maliit. Narito na ang 1,000 pandesal at siopao na hinihiling mo. Maliit ah. Narito na ang siopao at pandesal. Saktong oras. Wow. Tio A. Ang bango ng siopao mo talaga. Iyan ay, aking ginugising ang sarili ko ng alas 4 ng umaga para magmasa at gumawa ng siopao. Haha, siguradong bawat kagat mo ay sariwa at mainit pa. You. Haha. 500 siopao. At 500 manto. Kumpleto ito ng 750 piso. Pumasok ang 750 yuan. Salamat, Ginoong He. Walang anuman, huwag na itong ipagkalat. Basta't araw-araw akong darating. Uuna na ako, ha? Ginoo. Madilim dito sa tavern ng oras na ito. Wala namang anuman. Saan ba may mga magagaling? Tama ka, prinsipe. May tao ba talaga sa loob? Siyempre meron. Bakit ka nakatunganga? Pumasok ka na. Boss Wen, dala ko na ang vase na kailangan mo. Naubos ko na ang 5 balde ng tubig kahapon. Ito ang walang laman na balde. Mabait. Yaman na. Ilagay mo muna ang walang laman na balde dito. Mas marami ang mga bagay ngayon. 5 balde ng tubig. At saka, 500 meatball. 500 manto. Mga bon, manto at bigas. Ginoong Wen. Itong 4 na florera ay mga gantimpala ng kasalukuyang emperador sa aking ama. At talagang iba ito sa mga karaniwang bagay. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Gusto ko. Kung may ganitong magandang bagay sa hinaharap, dalhin mo lang marami sa akin. CJ, basta't gusto mo, ipapakuha ko sa iyo lahat. Ngayon, nagdala ako ng isang palumpon ng bulaklak. Napansin ko na malamig ang tavern ni Boss Wen. Kaya naisipan kong ibigay ito sa iyo. Wow! Ang ganda naman ng bulaklak na ito. Ito ay tinatawag na Dream Moonflower. Bagamat karaniwan ito sa North City, tiyak na ito ay isang bihirang bagay sa Great Sage era. Ay naku, huwag na tayong makipag-usap. Magmadali na kayong mag-empeke. Malapit nang ipasara ng tuluyan. Ah, tama. Bukas magsisimula na ang renovation ng inn ko. Pagkatapos, ilalagay ko na lang ang mga gamit sa loob ng kwarto. Renovation. Anong ibig sabihin? Iyon ay nangangahulugang pagkukumpuni. Ayusin at ayusin muli ang lugar na ito. Kaya hindi ba ako makikita sa iyo sa panahong ito? Hindi. Bukas pa rin kami tulad ng dati. Ngunit maaaring maraming alikabok habang nag-umpisa ako rito. Medyo marumi. Huwag kang magsuot ng masyadong mamahaling damit. Mahirap itong linisin kapag nadumihan. Talagang maaalalahanin si Boss Wen. Pati pagdinig sa aking pananamit. Natatakot na madumihan ko ang aking damit. Ginoo, may sakit po ba kayo? Bakit ang pula ng inyong mukha? Ano pa ang hinihintay mo? Agad na ilagay ang mga bagay sa kariton. Bumalik sa palasyo. Bumalik na ang anak ng prinsipe. Ang bango nito. Amoy baozi.
At amoy mantu. Ngayon, hindi na kayo magugutom. Dito ay may 500 buwan. 500 siopaw. Unahin ang mga matatanda sa pagkuha ng siopaw. Ang mga bata ay sa buwan. Pagkatapos ng 2 oras. Sa harap ng palasyo, bawat isa ay bibigyan ng isang mangkok ng lugaw. Huwag magpumilit, dahan-dahan lang kayo. Tamang dami ng tubig. Lahat ay mayroong. Maganda, napakaganda. Prinsipe, matagal ka nang nasa hilagang lungsod. Noon, kahit damo ay hindi mo kami pinakain. Ngayon, bigla na lang may lumitaw na pagkain. Tiyak na ikaw ang kumuha ng bigas ng gobyerno para sa sakuna. Tama iyon. Sugod kayo sa loob. Tingnan kung gaano pa karaming supply ng pagkain ang natitira sa palasyo. Kunin niyo lahat. Tama na. Walang ibinigay na bigas ang korte sa akin para sa tulong sa tagtuyot. Kung hindi kayo naniniwala, pumasok kayo sa palasyo at maghanap. Kung makakita kayo ng kahit isang butil ng supply. Ako, si Chu, ay handang ipagkatiwala sa inyo. Yung ina tinitirhan ng mataas na tao. Ako lamang ang makakapasok. Kung hindi kayo naniniwala, mariin kayong sumama sa akin bukas sa Time and Space Inn. Mismo ninyong masaksihan. Tingnan kung nais kayong pansinin ng mataas na tao. Sir, gustong-gusto ng mataas na tao ang bulaklak kahapon. Gustong-gusto ito ni Boss Wen. Ngunit, sabi niya, sa mga nakaraang araw ay magkakaroon ng pagsasaayos sa inn. Sir, ito ay tila nagbigay ng pahiwatig sa atin. Ang mataas na tao ay nagmungkahi na ayusin ang inn sa panahong ito. Tila may nakita siyang pagbabago. Ang aking tahanan sa Zennan Wang ay inakusahan ng mga taksil na nakipagsabuatan sa mga magnanakaw. At kinuha ng emperador ang aming kapangyarihan sa militar at ipinadala dito upang pamahalaan ang tagtuyot. Sa katunayan, ito ay upang alisin ang aming tahanan sa kapangyarihan. Sir, hindi lamang kailangang magbigay ng ginto at pilak at mga vase sa mga mataas na tao, kundi nag-iisip din ng mga paraan upang alamin ang kanilang mga gusto. Ang buhay at kamatayan ng ating tahanan. Depende na lang sa kanya. Tatay, ang ibig mong sabihin ay, ipinapakita ni Boss Wen sa atin ang kanyang teritoryo. Kasabay nito, humihingi rin siya ng mas maraming alay. Tama. Hindi basta-basta nagtatayo ng bahay ang mga dalubhasa ng walang dahilan. Bukas, ililipat mo na ang upuan na gawa sa peras na kahoy na may ukit na bulaklak. Sundin ng anak. Yung Sixuchu, isang nahatulang mamatay na walang pagkain. Biglang nakakuha ng libu-libong kilo ng supply. Kayo ba'y mga walang silbi? Ginoo. Ayaw talagang magsalita ni Xuchu tungkol sa katotohanan. Sinasabi lang niya na may isang mataas na tao sa inang oras at espasyo na nagbigay ng payo. Mga kababalaghan at engkanto. Sino ang mga ngahas na sirain? Ang malaking plano naming naisara ang daan pabalik sa kabisera ng prinsipe ng Timog. Ipagpatuloy ang pagpatay ng walang awa. Batang-bata pa. Kakagawa lang ng soy milk. Inumin agad habang mainit. Ako, ate, marami pa akong ganito. Salamat, tiya. Maliit. Saan kaya galing ang mayamang tao na ito? Bakit siya nandito sa aming mahirap na bundok para makilala ang anong dalaga? Talagang swerte niya ah. Marahil mayaman na ang isang pamilya sa nayon. Pasensya na. Saan po ang time travel in? May konting bagay ako kailangang kausapin sa may-ari ng hotel. Pwede ko pa bang bawiin yung sinabi ko kanina? Magandang araw po, Ginang. Ako po yung nakipag-ugnayan sa inyo dati. Ano, ikaw yung nagdagdag sa akin? Sino yung tumawag sa akin noong mga nakaraang araw? Siya po yung lolo ko. Sandali lang po, Ginang Wen. Pinaabot ko sa waiter na dalhin ka sa private room. Tatawagan ko lang ang isang tao at darating na ako. Wen, tiningnan ko na ang larawan na yon. 52 pirasong ginto bilang deposito. Napanatili sa ganitong perpektong kondisyon. Napakabihira sa mundo. Narito ang alok ko. 1,500,000. Sige, na. Pero pakiusap, ihanda mo na ang account para sa transition. Ilan ang plano mong kunin? Ilan? Kailangan makuha natin. Anumang paraan. Babalik ka at gagawin mong unang achievement mo. Masaya ang pakikipagtulungan kay Fan Xiao. At si Fan Xiao rin. Kung ang aking gintong yaman ay kailangang masusing suriin o ayusin. Inaasahan kong mapili mong muli ang kumpanya ni Lord Xi para sa pagsusuri. Walang problema. Matagal nang nakipagtulungan ang pamilya Xi sa amin, ang pamilya Fan. Ito ay isang natural na hakbang lamang. Ayos na ang usapan tungkol sa gintong ingot. May magandang bagay si Fan Xiao na dapat mong tingnan ngayon.
Ito ang hueyo na tela. Ganitong sining. Mahirap makakita nito kahit sa museo. Ginoong Wen. Ginoong Wen. Hindi ko may tatago. Malaki ang posibilidad na ito ay antigong tela. Pero hindi ako eksperto sa tela. Magpapakuha muna ako ng video at ipapadala kay Lolo para sa desisyon. Ito, saan mo nakuha ang bulaklak na ito? Ginoong Wen, pwede bang itanong kung saan nakuha ng kaibigan mo ang bulaklak na ito? Ay, hindi ko alam yun. Marami kasi siyang koneksyon. Buwan ng pangarap. Napakahalaga sa larangan ng espiritual na pagpapagaling. At matagal nang nawala. Ito ay isang kayamanan na walang halaga. Naiintindihan ni Fan Xiao. Kung ganon, dapat mo nang matanggap ang bulaklak na ito. Inalagaan mo ang aking negosyo. Masaya rin akong makilala ka bilang kaibigan. At sabi ng kaibigan ko, mayroon pa siyang iba. Babalik ako para humingi ng kaunti. Okay, yan eh. Wen, tatanggapin ko ang bulaklak na ito. Ang iyong tela ay personal kong dadalhin sa lolo para suriin. Kung may kailangan, tumawag ka lang. Nandito lang ako palagi. Matanda. Tingnan mo. Ano ang dalang ko pabalik? Itong bagay. Ito ay isang bulaklak ng panaginip. Maliit. Sa kabila nito, inalagaan niya ito sa labas ng bahay, sa sirang bakuran. Sabi pa niya, ito ay ibinigay lang ng kaibigan niya ng basta-basta. Ano? Basta alagaan. At ibinigay pa sa'yo. Sandali. Ang gilid ng paso na ito ay may nakaukit na marka ng opisyal na bodega. Ang paso na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang nawawalang sining ng opisyal na bodega. Talagang matalino ang batang ito. Hindi siya mapagmataas o mapagpakumbaba. Hindi siya sakim at hindi nag-aalaga sa mga may kapangyarihan. Ang kanyang pagkatao ay karapat-dapat sa malalim na pagkakaibigan ng pamilya Fan. Magandang umaga. Boss Wen. Kanino ka nakikipag-usap, Ginoong Hair? Wala namang ibang tao dito sa inn, di ba? Tingnan nyo. Ang inn na ito ay talagang abandonado. Walang mga santo o matataas na tao dito. Kung iniisip ninyo na may tagong pagkain ang Prince of the South, kami ay buong katapatan na dadalhin kayo dito. Sa inn na ito sa oras ng espasyo. Kung hindi kayo naniniwala, maghintay na lang kayo dito. Sa huling 15 minuto, magdadala ng pagkain. Sa panahong ito, maaaring pumasok ang lahat sa tavern na ito. Basta't makapasok. Sila ay magiging mga bisita ng aming tahanan. Ano ang nangyayari? Bakit napakaraming tao sa labas? Tiyak na may isang tao dito na nag-udyok ng gulo. Siguro ito ang mga tao na ipinadala ng pamilya nyo. Dapat mong imbestigahan ito ng mabuti. Baka makahanap ka ng mga pahiwatig. At matukoy ang mga taong nagtakip sa inyo sa imperial na lungsod. Salamat sa paalala, Boss Wen. Pagbalik ko, magiging mas maingat ako. Kalahati na ng oras ang lumipas. Ang mga bagay ngayon ay halos katulad ng kahapon. Ngunit mayroong 400 kilo ng mga kahel. Magsisimula halos bukas. Makakatanggap na kayo ng karne. Araw-araw, mga 200 kilo o higit pa. Sandali lang, Ginoong Wu. Itong rocking chair ay gawa sa dekalidad na kahoy ng peras. Hindi ba't ikaw ay mag-aayos ng inn? Bilang regalo para sa'yo. Itong 5 piraso ng Dream Moonflower ay inukit ko kahapon mula sa hardin. Ito ay inukit ko kahapon mula sa hardin. Itong mga ito ay para sa bayad sa pagkain bukas. Walang problema. Pero nitong mga nakaraang araw. Hindi mo na kailangang araw-araw magdala ng mamahaling bagay sa akin. Hindi maganda ang ayos ng inn kaya hindi nila matatanggap. Kailangan mo lang dumating araw-araw ng nasa tamang oras para kunin ang pagkain. Pagkatapos ay ayusin muna natin. CJ. Lahat ay susunod sa utos ng may-ari ng bahay. Pero sa mga susunod na araw, mag-ingat pa rin kayo sa inyong bahay. Baka may nakabantay sa inyo sa dilim. Dalhin mo itong pagkain at kainin mo. May calories pa at busog ka na. Isipin mo na lang ito bilang iyong pribilehyo. Kahit na hindi ko alam kung ano ito. Ngunit galing ito kay Boss Wen. Kaya tiyak na ito ay isang pambihirang kayamanan. Hindi ba talagang may mga bihasang tao na nakatira sa tavern na ito? At tayo, mga karaniwang tao, ay hindi makapasok dito. Tiyak na ganito nga. Impossible. Walang tunay na mataas na tao sa mundong ito. Isa lang siyang taong nagkukunwaring may kapangyarihan. Anong nangyayari dito? Paano nakapasok ulit? Dahil hindi na nandito ang mataas na tao sa inn ngayon. Kahit na pumasok kayo sa inn, di nyo siya makikita. Tanging ang mga pinili lang ng mataas na tao ang makakakita sa kanya. Kailangan ng pagkain.
Tulad ng mga karaniwang tao tulad natin. Kapag wala ang mga mataas na tao, ito ay isang bunto ng sirang kahoy. Hindi ito makakapasok sa paningin ng mga mataas na tao. Hindi kailanman nagsinungaling ang tanggapan ng prinsipe ng Timog. Hindi ko alam kung sino ang mga mababangis na daga na gustong hatiin ang aming tahanan at ang lahat. Ngayon, ang tagtuyot ay malapit na. Kailangan lang na magtulungan tayong lahat upang mapanatili ang buhay at makaligtas. Nangangako ang Wang Fu. Hanggat hindi tayo mga mapaghimagsik, ay ituturing tayong pantay-pantay. At lahat ay tutulungan. Tungkol sa mga daga, isa-isahin ko silang lahat, isa-isa, para mahuli. Totoo ngang may mga taong napakataas ang antas sa mundong ito. Ngayon, ang mga taong may mataas na antas ay kailangang iligtas tayo, mga taga-Back City, mula sa tagtuyot. Prinsip, humihingi ako ng tawad sa mga sinabi ko noon. Sa hinaharap, sino mang magdududa sa tanggapan ng Haring Prinsipe ng Timog? Ako ang unang tututol. Kung ganoon, una, dalhin muna ang mga butil pabalik sa palasyo. Matapos ang pamamahagi, ay kumilos na. Walang silbi. Ngayon, hindi lamang naniniwala ang mga tao sa buong lungsod sa sinasabi ng mga bihasa, kundi lalo pang sumusuporta sa palasyo ng Prinsipe ng Timog. Kung sakaling ang tagtuyot ay tunay na masolusyonan, ang pok na ito ay magbabalik na sa kabisera. Talagang kakaiba ang pangyayaring ito, Ginoo. Hintayin natin si Xu Xiao na lumabas. Talagang hindi tayo makapasok sa isang inn. Ang inn ay sira-sira na. Walang laman. Talagang parang walang nakatira dito. Walang bakas na may mga bagay na nakatambak. Isa lang itong panlilinlang. Gusto ng Wang Fu na gamitin ito upang pag-isahin ang puso ng mga tao. Kung ganon, sindihan ang apoy at gawing abo ang inn. Sige po, Ginoo. Naku, Diyos ko. Darating na ang mga tao mula sa renovation company para magbuwal ng pader. Saan ko itatago ang mahalagang kahon na ito? Dala-dala ko, baka maholdap. Ilalagay sa hotel. Maraming tao, maraming mata. Mas delikado pa, nakaka-stress. Ate Wang, yung sirang bulaklak na yan, ilalagay ko sa akin, nakakainis. Pakihawak muna ng ilang araw. Huwag kang mag-alala, maliit. Tio Wang, tiyak na alagaan ko ito ng mabuti. Ilalagay ko ito sa atik ng bahay namin. Walang sinuman ang pinapayagang pumasok doon. Pagkatapos ng ulan na ito, medyo madulas ang daan. Baka mas mabuting pumasok na lang tayo sa loob. Kukunin ko lang ang gamot para sa mga pinsala. Hindi na. Nadulas lang ako. Tara, tingnan muna natin ang baboy. Mula bukas, tutulungan mo akong pumatay ng isang baboy araw-araw. Ihahatid mo sa pintuan ko. Babayaran ko sa oras ng paghahatid. Ipadadala ko sa iyo ang address mamaya. Walang problema. Ibigay mo sa akin ang address. Araw-araw, magdadala ako sa iyo ng isang may bigat na mga 200 libra. Sa oras na yon, tandaan mong dalhin ito sa aking bahay ng eksaktong 8:00. Huwag kang mag-alala, Boss Wen. Siyempre, darating ito sa tamang oras. Bakit nandito ang malaking budha na ito? Fan Ki, bakit hindi mo man lang sinabi na darating ka? Ang hotel ko ay kasalukuyang ne-renovate. Puno ito ng alikabok. Hindi ko rin maayos na maasikaso ka. Walang anuman, okay lang na magpahangin sa araw. Apo, pakiusap, kunin mo ulit ang isang upuan para sa akin. Kailangan umupo ng may-ari ng tindahan. Ayos. May isang piraso pa pala dito. Umupo si Boss Wen. Ngayon ay pumunta dito para hanapin ako. May kailangan ka bang sabihin? Siyempre, pagkatapos makita ng lolo ko yung tela kahapon, nabigla siya ng husto. Sabi niya, ito ay isang tela na matagal nang nawala sa kasaysayan. Pero, lagi niyang hilig ang mag-ipon ng mga antigong bagay. Talagang wala siyang interes sa tela. Pero may ilang koneksyon ang lolo ko. Kaya siya na mismo ang nakipag-ugnayan. Sa may-ari ng Furong Fabric Exhibition, sinasabi na ilalagay nila ang Hueyu Fabric sa exhibit para ibenta. Anong sa tingin mo? Fan Ki, hindi ko rin alam kung paano kita pasasalamatan. Baka gusto mong tanggapin itong paso ng mga bulaklak. Tingnan mo kung gusto mo. Mahal na ginang. Hindi ito maganda, di ba? Ang pamilya ni Fan ay tumulong sa akin ng labis. Isang paso ng bulaklak ay kaya kong ibigay. Bini-bini. Mula ngayon, ikaw na ang aking tunay na kapatid. Ang nag-iisang kapatid ko. Ito ang bulaklak na ito ay ibibigay ko sa iyo. Dapat mong seryosong pagtuunan ng pansin. Huwag mo lang akong pabayaan na mamatay. Bini-bini, pwede ba akong madalas na pumunta sa iyong hotel para magstay? Magkano ang dapat sinilin sa bayad sa paupahan? Parang nagkagusto na ako sa Sanmao Village. Iba ito sa mga lugar na napuntahan ko noon. Kaysa sa mga dati kong pinuntahan. Kung gusto mong tumira, pwedeng-pwede kang pumunta. Sa isang buwan lang, nagawa nitong baguhin ng husto ang bahay. Sa isang napakaikling panahon,
Ang galing-galing mo talaga. Ginoot ginang may-ari. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng inyong inn. May dala akong ilang bagay para magpasalamat. Ginogoyan. Ginogoyan. Nakakita uli ako ng isang medyo kakaibang bagay. Sana magustuhan mo. Ito ay nagkakahalaga ng magkano. Dapat ay katumbas ito ng lahat. Ng mga bagay na ibinigay ko sa iyo dati. Hindi ko alam kung nasisiyahan si Boswen. Siyempre, nasisiyahan. Nasisiyahan. Natatakot akong magsawa kayo sa parehong pagkain araw-araw. Kaya't pinagawa ko sa boss na gumawa ng iba. Sinigang na manok na may kabute. At may karne. Nagdagdag din ako ng kaunting manok at itlog. Mga 50 kilo ng manok. Mga 100 itlog. Tungkol sa kung paano ito paghahasyan mamaya. Iyan ay usapin na ng inyong Wang Fu. Gusto ko sanang tanungin si Ginoong Wen. Mga sariwa ba ang mga sangkap na ito? Siyempre, lahat ng gamit ko ay pinakamataas ang kalidad at sariwa. Binayaran mo ng buong buo. Siguradong asikasuhin ko ng maayos ang lahat. Ganito talaga ang nangyayari. Hindi ko alam kung bakit. Simula 3 araw na ang nakalipas, ang mga tao sa North City ay may mga tao ng unti-unting nagsasakit ng pagtatae. Imposible naman. Lahat ng pagkain ko ay laging bagong luto. Boss Wen, huwag kang magalit. Hindi ko yon ibig sabihin. Dahil tumataas ang bilang ng mga may pagtatae. Napakalaki ng bagay. Kailangan kong bigyang pansin ito. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang mga sangkap, paano mo ito ipapamahagi sa mga tao? Matapos mailabas ang mga bagay mula sa tavern, sasamahan ito ng aking mga katulong at mga tao. Hanggang sa pintuan ng palasyo. Agad na ipamimigay. Sa prosesong ito, mayroon bang makakapasok sa pagkain? Halimbawa, maglagay ng lason o maghalo ng bagay. Hindi dapat. Nasa huli ako buong proseso. Lahat ay minomonitor ko. Dapat walang makakalusot na magtatanim ng lason sa ilalim ng aking mata. Ngunit, may isang napakakakaibang bagay. Ano? Nalaman ko lang kaninang umaga, na pareho ang kinakain ng Wang Fu at ng mga tao. Bakit ang mga tao sa Wang Fu ay hindi nagka-diarrhea? Samantalang ang mga tao ay nagkaroon ng ganitong sintomas. Naiintindihan ko na. Ginoong Wen. Ano ang nasa isip mo? Su Xiao. Su Xiao. Ang inyong poke ng prinsipe ng Zennan. Mukhang may nagmamasid dito. Iyan ang ibig sabihin ni Ginoong Wen. May mga tao na sadyang nagkakalat ng masamang balita laban sa haring tahanan. Mukhang ganito nga ang nangyayari. Hindi nagtagumpay yung mga tao noong nakaraan. Na magpasiklab ng alitan sa pagitan ng haring tahanan at ng mga mamamayan. Ngayon, gagamitin nila ito para magdulot ng malaking pagtatay sa mga tao. Na magresulta sa malawakang sakit na hindi magagamot. At lahat ng ito ay ikakategorya bilang sakit na peste. Kung mapapansin na may taong nasa likod nito, maghahain sila ng isang dokumento. Ano ang dapat mong gawin? Kailangan nating agad na gamutin ang pagtatay ng mga tao. Ngunit kahit may mga doktor sa Hilagang Lungsod, sa tuyong lupain na ito, saan pa tayo makakahanap ng mga gamot para sa mga doktor? Ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi ang gamutin ang pagtatay, kundi ang malaman ang pinagmulan ng nangyari. Mga karne, bao at prutas. Ipinapamahagi ito ng direkta sa lahat sa publiko. Tanging ang bigas ang dadalhin sa kusina ng palasyo para lutuin. Ibig sabihin, tanging ang kanin ang mawawala sa iyong paningin. At ang nasa likod ng lahat ay naglagay ng lason sa oras na ito. Naiintindihan ko na. Ang taong iyon ay tiyak na nasa palasyo. Pumunta ako ngayon para maghanap ng paraan. Ipadadala ko sa iyo bukas ng maaga. Unahin mong kunin itong dalawa. Kapag nakatagpo ka ng dehydrated o sobrang urgent na sitwasyon, doon mo siya pakainin. Isang butil o isang pakete bawat pagkakataon. CJ. Salamat, Ginowen. Aking dadalhin na ang mga bagay pabalik. Tingnan mo ang sitwasyon ng mga tao. Gino. Hindi kami nagdududa sa iyo. Talagang hindi kami makakain. Bakit ang mga tao sa inyong tahanan ay walang kahit anong problema? Bakit? Iniisip mo bang maglalagay ako ng lason sa pagkain? Tawagin ng isang tao para magdala ng mainit na tubig. Narinig ng mataas na tao na may sakit ang lahat kamakailan. Kaya't ibinigay niya sa akin ito. Inay, huwag kang mag-alala. Sa tingin ko, mas mabuti na ako ngayon. Ang mga may malubhang sakit ngayon ang mauuna sa pag-inom. Ang mga may magaan na sintomas ay huwag munang kumain. Ang mga walang sintomas ay normal na kukuha ng bigas na ipinamamahagi. Sige na. Huwag na kayong mag-alala. Nasa kamay ng mga bihasa ang lahat. Ikaw, walang pusong nilalang. Pinalaki ka ng aking pamilya ng maayos. Ngunit ikaw ay nagtataksil. Anong kapakinabangan ang ibinigay sa iyo ng kalaban? Kaya't nagawa mong ipahamak ang aming pamilya. Hindi ko alam. Hindi ko nakita. Nangako siyang dadalhin ako palabas ng palasyo. Dadalhin ako palabas ng Hilagang Lungsod. Kailangan akong ibalik sa imperial na lungsod. Basta't magtagumpay ang tulong sa mga biktima.
Maaari na tayong bumalik sa imperial na lungsod. Ihagis siya sa labas ng palasyo. Ang taong ito ay hindi na maaaring tumanggap ng tulong na bigas mula sa prinsipe. Prinsipe, kailan po tayo makakabalik sa imperial na lungsod? Sa ngayon, pinapakain lang natin ang mga tao. Ngunit upang tunay na masolusyonan ang tagtuyot, kailangan talaga ng tamang panahon at ulan. Ang pagsugpo sa tagtuyot ay tungkulin ng aming prinsipado ng Timog. Hindi ito obligasyon ng mga bihasa. Hindi tayo dapat magpataw ng labis na hinihingi sa mga bihasa. Ginoo, nabigo ang plano. Nalaman na ni Xui Xiao ang tungkol sa mga tao nating nakatago sa palasyo. Ngayon, mas nagtitiwala ang mga tao sa tanggapan ng prinsipe ng Zennan. Magaling si Xui Xiao. Nakaligtas siya sa atin. Sabi nila, iyon ay ibinigay ng isang bihasang tao sa in. Ngunit mukhang limitado ang bilang. Kung ganon, dapat alam nyo na kung ano ang susunod na gagawin, di ba? Alam ng aking mga kasamahan. Maliit na bagay. Sobrang galing mo. Eileen, pumasok ka na. Bakit hindi ka man lang nagbigay ng senyales pagdating mo? Kailangan kong maghanda ng maaga. Nakarenovate ang hotel ko. Puno ng alikabok sa paligid. Hindi ko rin maayos na maasikaso ka. Maliit lang. Mukhang maganda ang hotel. Iba ito sa mga mamahaling hotel na dati kong tinutuluyan. Talagang kakaiba. Eileen, ihahanda ko ang iyong check-in. Ihahanda ko ang isang marangyang malaking kama para sa'yo. At saka, kasama na ang almusal dito sa pag-check-in. Maligayang pagdating. Unang bisita ng Time Space Inn. Ha? Ito ay aking karangalan. Maliit. Nakikita ko na bawat kwarto sa ikalawang palapag ay may ganitong paso ng bulaklak. At maganda naman talaga. Hindi lang maganda ang bulaklak na ito. May iba pa itong mga benepisyo. Kaya tanging ang mga marangyang kwarto sa ikalawang palapag lang ang may ganito. Huwag ka nang magyabang. Ano pang bisa ang mayroon ang isang bulaklak? Basta't maganda, ayos na yon. Mamaya malalaman mo. Hintayin mo bukas ng umaga. Ipopost ko lahat ng mga litrato sa Weibo. Siguradong marami ang darating. Para mag-check-in. Ginoo. Masamang balita. Tanggapan ng oras at espasyo. May tubig na umaagos. Nagmamadali ang mga tao natin na may dalang timba papunta roon. Bilisan. Dalhin ang lahat ng timba ng tubig mula sa palasyo. Papunta sa tanggapan ng oras at espasyo. Nandyan nakatira ang matatalino. Kung hindi mapatay ang apoy na ito, malalagay sa alanganin ang norte ng lungsod natin. Magsimula na tayo agad. Puntahan natin ang magligtas sa matanda. Ama. Nakasira tayo sa kanilang daan. Samantala, habang ang mga tao ay nagkakasakit ng pagtatae, walang panahon na bantayan ang tahanan ng oras. Kaya't sinasamantala ang pagkakataon upang magpasiklab ng apoy. Ang kanilang layunin ay hindi kailanman ang mga tao ng hilagang lungsod, kundi ang mga bihasa sa tanggapan ng oras at espasyo. Bilisan ang pag-apula ng apoy. Gamitin ang lahat ng tubig. Tumingin kayong lahat sa bahay kung may sobra. May tubig pa ako sa bahay. Aalis na ako para kunin. Sa bahay namin rin. Walang matataas na tao. Kaya wala tayo ngayon. Magkakasama kayong kumilos. Ginoo, ganito na ang inn. Nandito pa ba ang matataas na tao? Hindi ko alam. May oras na itinakda ang matandang lalaki na makipagkita sa akin. Kung makikita ko ba siya o hindi. Kailangan ko pang maghintay hanggang bukas upang malaman. Magandang umaga. Nandito ka pa rin, nandito ka pa rin. Ang saya ko na makita ka, Ginoo Wang. Ano ang nangyayari sa'yo? Di ba't kakita na tayo kahapon? Yung boss na si Wen. Mahaba ang kwento niyan. Kagabi, sinunog ang inn namin. Ano? Pesteng ina. Gumamit sila ng madilim na paraan para sirain ang inn ko. Nabanggit ba ng kusinero kung sino ang nasa likod nito? Ang taong iyon ay kumikilos ng napakatago. Hindi niya ipinakita ang tunay na anyo sa apoy na tao. Kahapon bumili ako ng maraming gamot. Sapat na sapat ito para sa lahat ng paggamot sa hilagang lungsod. Boss Wen. Salamat sa iyo mula sa kanila. Oh, Boss Wen. Anong nangyari? May isa pang bagay na maaaring maging mahirap. Ngunit umaasa pa rin akong pag-isipan mo ito. Sabi mo, kahit na ang mga tao sa Bicheng ay nakakain na ng pagkain. Ngunit ang kondisyon ng aming pamilya para makabalik sa imperyo ay dapat ganap na masolusyonan ang tagtuyot. Ibig sabihin, dapat makapagsarili ang mga tao. Mas mabuti pang turuan ng tao na mangisda kaysa bigyan siya ng isda. Talagang kailangan na nating mag-isip ng paraan. Huwag mag-alala. Tiyak na makakaisip ako ng paraan para makabalik kayo sa imperial na lungsod. Boss Wen, talagang sobrang salamat sa iyo. Ngunit ito ay talagang usapin ng aming Wang Fu sa Zennan. Umaasa lang ako na makakapagbigay ka ng kaunting mungkahi. Sige na, sige na. Walang anuman, bilisan mo na.
Tingnan mo. Lumabas na ang prinsipe. At may dala pa siyang bagay. May karne at tubig. Hindi tayo pinabayaan ng matalino. Ang galing. Ngayon ay may pagkain at tubig pa rin. Mula ngayon, kahit sino sa mga tao ng Hilagang Lungsod, dapat magpalitan sa pagbabantay sa tanggapan ng panahon. Tama iyon. Ngunit kailangan pang ayusin ang tanggapan. Kapag lahat ay bumalik sa kalusugan, sama-sama tayong ayusin ang tanggapan. Mga bagay sa pagkukumpuni. Ito ang aking pinakamagaling. Kumusta? May sinabi ba ang matalino? Sabi ng matalino, tutulungan tayong mag-isip ng paraan para sa sariling kabuhayan at tagtuyot. Pero ama, hindi tayo dapat umasa sa matalino lamang. Sa ngayon, kailangan nating mahuli ang utak ng sunog ng mabilis. Huwag mag-alala. May mga lead na tayo. Yung tao na pinadala ko para mag-imbestiga ay nagulat. May mga residente sa paligid ng inn na nakakita ng kahina-hinalang estranghero. Ngayon ay pinapahanap ko ang isang artist na gumuhit para ilarawan ang hitsura ng magnanakaw. Ayos na ayos iyon. Sa pagkakataong ito, bagong galit at lumang sama ng loob. Sisingilin ko siya ng maayos. Lanan. Masarap itong bao. Yanan, ang laman ng karne ay sobrang lean at mabango. Ngunit nakakasagabal ito sa aking pagdadayat. Huwag na huwag malalaman ng manager ko ito. Kumain ka na ng walang pag-alinlangan. Nakasalalay ka sa talento. Hindi naman sa katawan. At saka, ang payat-payat mo na. Ano pang ikakatakot mo? Mahal na Ginoo. Saan ka nagmula? Tinawagan ka ni Ate Ling. Nakita namin na naiwan mo ang cellphone mo sa bar. Akala namin ay abala ka sa labas. Hay, kakalabas ko lang. Nakipag-usap ako kay Tito Wang sa tapat. Nag-usap kami sa labas ng bakuran. Kumusta? Sana ay nagustuhan niyo ang almusal. Masarap ang baozi. Dati sa lungsod, hindi ko pa natikman ang ganitong masarap na karne baozi. Kahapon ng gabi, kamusta ang tulog mo? Ayos. Sobrang ayos. Talagang napakaganda. Kahapon sinabi ko na sayo, malaki ang gamit ng mga bulaklak sa kwarto sa ikalawang palapag. Hindi ba kayang gamutin ng mga bulaklak ang insomnia? Kailangan kong bumili ng ilang paso para dalhin palagi. Saan man ako pumunta, dala ko. Atling, mukhang mabibigo ang plano mo. Ay, bakit kaya? Yung bulaklak na inilagay sa kwarto sa ikalawang palapag ni Miss ay tinatawag na Dream Moonflower. Totoo na may napakagaling nitong epekto ang bulaklak na ito. Pero napakastrikto ng mga kondisyon para mabuhay ito. Agad kong inilagay ito sa aking greenhouse na may kontroladong temperatura. Kaya lang, hindi sinasadyang. Hindi na ayos ng maayos ang temperatura at halumigmig. Kaya, isang maliit na piraso nito ang napatay. Nakakabigat sa puso ko. Napakahirap ng mga kondisyon sa buhay. Bakit kaya ang mga bulaklak dito kay Boss Wen ay sobrang ganda? Siguro ang kapaligiran dito ng maliit na Ginoo ay may espesyal na magnetic field o halumigmig. Kaya, Ate Ling, dapat mo itong dalhin palagi. Tila hindi ito posible. Ayos na. Lene. Hindi nakapagtataka na natulog ako ng mahimbing kagabi. Mukhang. Kailangan kong madalas na matulog dito sa iyong inn mula ngayon. Baka makapagtagal pa ako ng 20 o 3 dekada. Walang problema, Ginoong Zong. Kung kailan mo gustong matulog, doon ka matutulog. Gusto ko rin. Nakita ko ang harapan ng maliit na Ginoo. Parang may mga bulaklak na hindi ko pa nakita. Kumunan ako ng litrato. Kailangan kong pag-aralan ito ng mabuti. Walang problema, walang problema. Lahat ay ayusin. Ginoong Zong, kayo ay may malawak na kaalaman at karanasan. Nais ko sanang magtanong sa inyo ng isang katanungan. Kamakailan lang ay naglaro ako ng isang simulation na laro ng negosyo. Ang nayon na aking pinamamahalaan ay palaging tuyo. Walang patak ng tubig. Maraming tao ang namatay dahil sa tagtuyot. O dahil sa gutom ay namatay sa kalye. Paano natin susolusyonan ang ganitong sitwasyon? Anong pangalan ng simulation game mo? Susubukan ko rin maglaro. Ay, isang hindi kilalang maliit na laro lang iyon. Mayroon bang paraan si Ginoong Zong noong sinaunang panahon? O kaya naman may mga modernong paraan tayo ngayon na pwedeng makatulong sa paglutas ng mga problema noon. Kaya nga, ang pangunahing layunin mo ay magpadala ng ulan mula sa langit para magkaroon ng lupa ang mga tao. May makain silang pagkain at makapamuhay ng normal. Ang pangunahing layunin ay makapamuhay ng normal. Pero napakataas ng threshold para sa artipisyal na pag-ulan. Hindi ba't madali lang yan? Ilipat mo lang ang focus sa ibang lugar, di ba? Anong ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin ng paglipat ng focus? Hindi kailangang magbaha sa mga tuyong lugar para umulan. Sa mga tuyong lugar, may sarili silang paraan ng pamumuhay. Pero paano nga ba ito dapat ipatupad? May kaibigan ako na eksperto sa geological survey. Mayroon silang isang kagamitan na kayang matukoy kung may bukal sa ilalim ng lupa. Hindi kailangang umulan ng malakas.
Basta masolusyonan nila ang tubig sa ilalim at irigasyon. Kaya nilang maging self-sufficient. Gino Zong, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Sinasabi niyo ito. Mukhang magpapa-level up ako ng ilang beses sa larong ito. Haha. Walang anuman. Kapag may maganda kang nakuha, ipakita mo muna sa akin. Tumingin lang ako. Sandali lang. Ginoong Zong, ipakita mo sa akin. May magandang bagay na naman ang matanda. Ako, huhulihin ko ba? Kailangan kong makuha ito. Kung hindi mo kayang agawin ito sa kalaban, sabihin mo kay Manager Chen na agad na dalhin ang tao doon. Ito, hindi ba? Dapat ito ay isang sinaunang gintong tasa. Tulad ng mga tasa na ginagamit ng emperador sa pag-inom. Maliit na Ginoo. Ito ay talagang gamit ng emperador. Hindi mo akalain na makakakuha ka pa nito. Sobrang galing ng kaibigan mo. Wow, maliit. Dapat ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Siguradong mas mahal ito kaysa sa upuan sa bakuran. Hindi lang basta mas mahal. Dapat ay nasa 4 hanggang 5 beses ang presyo. Ang bagay na ito ay tinatawag na gintong tasa. Noong sinaunang panahon, ito ay talagang gamit ng emperador. Kung ito ay orihinal, ang halaga nito ay hindi bababa sa 50 milyon pataas. 50 milyon ang isa. 2, 100 milyon na, di ba? Maliit, kaya mong kumita ng ganyan. Bakit ka pa nagbubukas ng ganitong sirangin? Ang mga bagay na ito, kinukuha ko lang ang kita sa gitna. Hindi ito kasing yaman ng iniisip mo. Enmer, Zong, huwag kayong mag-alala. Basta't mga bagay na nabili mula sa akin. Sinusuportahan ang pagsusuri ng anumang institusyon ng pagsusuri. Ang iyong pagkatao. Nakarelax ako. Kaya itong gintong baso, ibenta mo sa akin ng 50 milyon. 2, kabuang 100 milyon. Hindi pwede. Yung mga bagay ni Ginoong Zong, hindi ko nakukunin sa'yo. Pero itong gintong baso, kailangan kong makialam dito. Sa totoo lang, may misyon akong dala. Kung hindi, uwi akong walang dala. Yung matandang iyon sa bahay ay tiyak na gustong gamitin ang tungkod para sa akin. Hahaha. Nang makita ko ang mga bagay sa loob ng kahon, agad kong nahulaan na tiyak nakikilos ang pamilya ni Fan. Mahal na ginang, mag-aalok ako ng 60 milyon bawat isa. Ganito na lang. Bumili kayo ng tig-isa bawat isa. Presyo 50 milyon. Ano sa tingin mo? Isa lang. Pero, Gino, yung upuan sa labas, kailangan mo itong ibenta sa akin. Walang problema. Ibebenta ko sa iyo ang upuan sa halagang 12 milyon. Ano sa tingin mo? Excuse me, may tao ba? Nandito kami para mag-check-in. Sa wakas, nandito na. Mga Diyos ng kayamanan. Yan, may-ari. Ang ganda ng lugar nyo, sobra. At saka, mura rin ang presyo. Mahal na aromatherapy na silid tulugan, 300 isang gabi. Karaniwang silid, 200 isang gabi. Lahat, kunin ang inyong mga keycard. Dinshi kong in, pagpasok ng 7 tao. Hahaha. Boss Wen, yung mga gamot na ibinigay mo sa akin, ibinigay ko na sa mga tao. Sa isang gabi, halos lahat ay bumuti na. Kaya naman, napakaraming tao ang dumating ngayon para sa mga gawaing pagsasaayos. Lahat ay nagpapahalaga sa iyo. Noong nakaraan, sinabi mo na dapat ayusin ang ugat ng tagtuyot. Kahapon, talagang nakipag-usap ako sa isang kaibigan tungkol dito. Nagbigay ang kaibigan ng isang mungkahi. Ngunit medyo mahirap ipatupad ang mungkahing ito. Hindi ba't ang bilis naman para magkaroon ng mungkahi? Isang gabi pa lang ito. Naghahanap ng bukal. Nang banggitin mo, naisip ko na. Boss Wen, mukhang dati sa kanlurang bahagi ng Bicheng. May mga tao na nagsabing may nakita silang umaagos na tubig mula sa lupa. Ngunit pagdating ko, yung nagbigay ng balita ay nagbago ng sinabi at sinabing nagkamali sila. Ayaw talaga akong payagan na pumunta sa lugar na yon muli. Kapag iniisip ko ito, syempre malamang na totoo ito. Baka, muli itong gawa ng mga nasa likod ng lahat. Sa wakas, kapag natagpuan ang bukal, malamang na masusolusyonan ang tagtuyot sa hilagang lungsod. Paano sila magiging ayon sa gusto ninyo? Kung ganito nga, may papaliwanag na lahat. Tama, ginang may-ari. Ngayon, may dala akong isang fan na may pintura. Lahat ito ay likha ng aking ina. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ba ito. Inay ko. Ganito kamahalagang likhang sining ng mga sinaunang tao, tunay na kakaibang piraso. Maganda. Napakaastig ng iyong ina. Ang aking ina ay itinuturing na isang dakilang pintor sa imperial na lungsod. Ngayon, medyo may pagbabago sa mga bagay sa hilagang lungsod. Kaya't muli siyang nagsimula ng pagpipinta. Kung gusto mo,
Madalas kong pinapagawa sa kanya na magpinta ng ilan at ipapadala sa'yo. Ayos lang. Salamat sa akin, nanay, hehe. At saka, yung polen na binigay mo sa akin noong nakaraan. Ano ba talaga ang bulaklak na gawa nyon? Ginamit ko sa iba. Sabi nila, napakabango ng amoy nyon. Parang nakakatulong pa nga matulog. Nakakatulong matulog. Dapat hindi naman siguro. Ang bulaklak na iyon ay tinatawag na puting osmanthus. Pero pwedeng gamitin ang bulaklak na ito sa gamot. Gilingin ito hanggang maging pulbos at gamitin sa paligo. Dahil nakakatulong ito na mapaluwag ang mga daluyan ng dugo. At mapalakas ang sirkulasyon ng dugo. Maaari ka bang makakuha ng maraming pulbos ng puting osmanthus? Walang problema, Boss Wen. Kung gusto mo, hayaan kong ang mga katulong ko sa bahay ay mag-mill ng mas maraming pulbos para sa'yo. CJ, ganito na lang ang gagawin natin. Sa panahong ito, magdadala ka sa akin ng mas maraming puting osmanthus na pulbos. Wen, boss, mag-alala ka. Parang, kailangan ng Boss Wen. Ito ay isang napakasayang bagay. Magandang araw, Ginoong Mike. Ako si Wen Xiaoxiao, nagbebenta ng Huayu Cloth. Isang karangalan na makipagkalakalan sa iyo. Palagi kong iniisip na ang makakapaglabas ng Huayu Cloth, isang nawawalang yaman, ay isang mas matandang kolektor. Akala ko babae na matanda at maganda, hindi ko inaasahan na ganito kabata. Unang pagkikita natin, ikinagagalak kong makilala ka. Ito ba ang tinutukoy nilang tinatawag na na sinasabi sa kwento? Ito ang Huayu Yue. Kung hindi ka naniniwala, Ginoo Miske, maaaring bumili ka nito at dalhin ito sa kahit anong accredited na ahensya dito sa lungsod para sa pagsusuri. Magpatunay. Ito, kitang-kita na ito ay tunay. Matagal na akong kolektor ng tela. Mas magaling pa ang mata ko kaysa sa mga makina nyo. Ginoo Mike, mula sa isang malaking listahan ng mga naghahanap bumili. Pinili kita ng mag-isa. May kondisyon ito, alam mo. Akala ko maghihingi ka ng sobrang mahal na presyo, na parang leon ang manghihingi. Sige, sabihin mo na muna. Ganito kasi. Narinig ko kasi na si Ginoong Mike ay may negosyo sa geological na eksplorasyon. Kaya nais kong bumili sa iyo ng isang kagamitan sa geological na eksplorasyon. Haha. Ito pala ang hinihiling mo. Pero tama ang napili mong tao. Ganito ang detektor ng mga pinagmumula ng tubig. Sa buong China, kami lang ang gumagawa nito. Alam ko. Kaya hindi na ako magtatago pa. Gusto kong ibenta sa inyo ang Huayu Cloth. Para lang mabili ko ang detektor na ito. Pwede ba? Pasensya na, yan Wen, hindi dahil ayaw kong ibenta sa iyo. Kundi dahil kailangan kong sumunod sa mga mahigpit na patakaran ng industriya. Ginoong Mike, hindi ko bibilhin ang iyong detektor. Pero paano kung umupa ako sa iyo? Upa. Hindi pwedeng ibenta sa pribado. Pahiram mo sa akin. Ibabalik ko sa inyo ng buo. At habang inuupahan, masisiguro kung walang ibang tao ang makakaalam. Tingnan mo, okay ba ito? Parang wala na akong dahilan para tumanggi sa iyo. Pero sa oras na yon, kailangan nating pumirma ng isang napakamaingat na kasunduan sa panganib. Walang problema. Ginoong Mike, ang tela ng buwan na ito ay ang aking paunang bayad sa renta. Ngayon, hindi mo kailangang gumastos ng kahit isang sentimo upang makuha ang tela ng buwan na ito. Ang makinang ito ay nagkakahalaga lamang ng ilang milyon kahit ibenta. Ang tela ng iyong pagbubuntis ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Ginoong Wen, lubhang nalugi ka sa pagbebenta na ito. Ayaw kong mapagsabihan kang talo, Ginoong Mike. Sa isang transaksyon, pwedeng maging magkaibigan tayo, hindi ba? Yung detektor na sinabi ko sa iyo dati. Katatapos lang nitong makuha kahapon. Yung sinabi ni Boss Wen noon, may makina bang nakakakita ng tubig sa ilalim ng lupa? Ito ay nirepaso at in-upgrade ng manufacturer. Simpleng version. Mas madali itong gamitin. Tingnan mo. Sa totoo lang, maganda itong gamitin. Pag binuksan mo, kailangan mo lang bitbitin ito at maglakad-lakad. Automatikong matutukoy ng makina ang ilalim ng lupa. Kapag may natagpo ang pinagkukunan ng tubig, magliliwanag ang pulang ilaw sa screen na ito. Napakakahanga-hanga nito. Boss Wen, ang galing ng bansa ninyo. Kailangan maging maingat sa pagkakataong ito. Isang makina lang ang naidala ko. At kailangan mo pang ibalik ito. Pagbalik mo, huwag na huwag hayaang malaman ng mga masamang tao na ito. Ito ang susi sa pag-alis ng inyong bayan sa tagtuyot. At tagumpay ng Wangfu ng Timog sa pagtulong sa mga biktima. Huwag kang mag-alala. Bubuhos ko ang lahat para protektahan siya. Ngunit, yung mga tao na natagpuan noong nakaraan, parang narinig na nila ang balita ng maaga. Naubos na ang mga tao sa lugar. Nakatakas na. Mas mabuti. Gamitin na lang natin ang pagkakataong ito para sa pagsisiyasat sa bukal. Para maengganyo silang lumabas. At mahuli sila sa bitag.
Boss Wen, talagang maganda ang paraan mo. Siguradong mahuhuli natin sila sa pagkakataong ito. Tandaan mo, kailangan mong protektahan ang makina. Ibalik mo sa akin pagkatapos gamitin. Huwag kang mag-alala, Boss Wang. Sisiguraduhin kong maalis ang tagtuyot sa Bicheng sa lalong madaling panahon. Huwag kayong mag-alala. Sa hilagang lungsod, hindi magtatagal. Magsisimula na tayong mamuhay ng normal na walang tagtuyot. Ginoo, ano ang ibig mong sabihin? May paraan ba ang mga dalubhasa para malutas ang tagtuyot? Binigyan ako ng isang mahika ng isang dalubhasa na kayang matukoy ang mga pinagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa. Talagang napakahusay ng mataas na tao. Kahit ganitong uri ng mahika ay mayroon siya. Ito ay isang biyaya para sa mga tao ng Bicheng. Talagang nagmamalasakit ang mataas na tao sa mga tao ng Bicheng. Ama, binigyan ako ng mataas na tao ng isang mahika ngayon. Ayon sa sabi-sabi, ang mahikang ito ay makakatuklas ng mga pinagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa. May ganitong sandata. Di magtatagal. Siguradong makakalaya ang buong hilagang lungsod mula sa tagtuyot. Oh! Naghahanda akong itago ito. Sa silong ng palasyo sa likod ng bakuran. CJ, ilalagay ko lang ito sa imbakan. Tayo na. Ano bang nangyayari dito? May ibinigay na plano sa akin ang isang matalinong tao. Ama, gagawa tayo ng isang bitag ngayong gabi. At paano naman ang tunay na bagay? Matagal nang naipadala iyon sa iyong silid-aralan. Mukhang tama ang hula ng matalinong tao. Talagang nadakip kayo. Hindi mo kailanman malalaman kung sino ang nasa likod ko. Haha, huwag mo nang asahan na makakabalik pa kayo sa palasyo ng Hari Xue. Gusto mong lunukin ang lason at magpakamatay. Lene, hindi ganoon kasimple. Dalhin siya sa ibaba. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari. Hanggang kailan kaya ng katawan niya na ito? Na magtagal. Siya ay isang prinsipe. Nakuha na ba ang impormasyon? 2 araw na ito. Huwag mag-alala, Ama. Dahil nahuli na ang tao. May tiwala akong makukuha ko ang sagot. Mahirap man, ang matanda ay nagbigay ng isang bagay na kayang tuklasin ang ilalim ng lupa. Ito ang magiging pinakamalaking pag-asa natin pabalik sa palasyo. Sa kabutihang palad, may matanda tayong nagtuturo sa likod. Xiao Er. Kahapon, ang ama mo at ako ay naghanda na rin ng ilang ginto at pilak. Kung hindi, bukas, dalhin mo na lang sa matanda yon. Inay. Naghuhula ako. Marahil ay hindi masyadong gusto ng mga bihasang tao ang mga pangkaraniwang alahas na ginto at pilak. Ang pangunahing kailangan natin ngayon ay maagang mahanap ang pinagkukunan ng tubig. Ang bagay na ito ay kailangang itago. Hindi dapat malaman ng iba. Kung maparating ito sa palasyo, baka naman, ano na namang masamang gawain ang gagawin niya, na magpapalaya sa lahat ng salot. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Mas mainam kung ganito. Sa bawat gabi, ikaw ay magdadala ng mga pinakamatibay na tauhan mula sa palasyo para maghanap ng pinagkukunan ng tubig. Babalik sa araw. Sa ganitong paraan, may iwasan natin ang paningin ng mga tao. Matalino ang ama ko, kaya gagawin ko ang ayon dito. Magandang umaga, Ginoong Xue. Anak ko, anong nangyari sa'yo? Kagabi, natutuklasan namin ang isang bukal. Sa lugar na sinabi ko sa'yo noong nakaraang beses. Talagang may pinagkukunan ng tubig. Ngayon, kumakalat na ang balita sa hilagang lungsod. Sobrang excited ng mga tao. Ito na ang kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon na nakakita ng buhay na bukal sa hilagang lungsod. Napakabuti naman ito. Di ba't masosolusyonan na ang problema sa tagtuyot? Isang magandang anak ng prinsipe. Hindi pwedeng basta na lang yan ang itsura mo. Antayin mo ako. Magpunas ka na ng mukha. Tingnan mo naman ang itsura mo. Para kang nagbubungkal ng uling sa ilalim ng lupa. Ako na bahala. Dinggin mo, maglagay ka ng kaunti. Magdagdag ng tubig at magpabula. Mag-ikot sa mukha. Gamitin ito. Linisin ng mabuti ang mukha. Boss Wen. Naamoy ko pa rin ang kaunting amoy ng citrus sa mukha. Ang bango. Ibigay. Dalhin ito pabalik para gamitin. Ang puting boteng ito. Pagkatapos maghugas ng mukha, ilagay ang moisturizer para hindi mag-crack. Boss Wen. Kung hindi lang ganito ang sitwasyon sa Bicheng ngayon, siguradong mababaliw ang mga tao sa pagbili nito sa Bicheng. Tama ka. Kapag bumalik ka na sa Huangcheng, magbenta tayo ng sabay. Kaya't kailangan mong maghanap ng mga pinagkukunan ng tubig upang makaalis ang hilagang lungsod sa tagtuyot. CJ, susundin ko ang sinabi ni Boss Wen. Tiyak na maghahanap ako ng maraming pinagkukunan ng tubig upang makaalis ang lahat sa hirap.
Kakadetect lang ng isa pang pinagkukunan ng tubig. Basta't ipagpatuloy ang paghuhukay. Siguradong mabilis na matatagpuan ang ikatlong bukal. Kunin ang detector. Hindi pa umabot ng 5 araw. 2 pinagkukunan ng tubig na ang natuklasan. Kung magpapatuloy ang ganitong bilis, maaaring hindi lalampas ng 1 buwan. Maaaring masolusyonan ang tagtuyot sa buong Hilagang Lungsod.